Huwag nila ipagmalaki. Kasi meron ding may problema din sa ilalim. Kawawa nga eh. Kung na-handle ko na mabuti yan, tapos makatapos sana yan ng maayos. Kaso hindi ko na-handle na mabuti yan. Ang role nila daw, may ano dyan. Huwag niyang purihin. Dahil para sa akin, may problema. Hindi dapat purihin. Sinong nakakaalam ng mga lahat ng bagay, mga kalingap? Dapat mga kalingap, wala na sila sa kalingap, hindi na sila nakikialam. Ah, tahimik si Carla? Baka mamaya yung pagsabi niyo tahimik meron dyan sa ilalim na may problema din pala. Huwag nila ipagmalaki. Kasi meron ding may problema din sa ilalim. Kawawa nga eh. Kung na-handle ko na mabuti yan, tapos makatapos sana yan ng maayos. Kaso hindi ko na-handle na mabuti yan. Ang role nila daw, may ano dyan. Huwag niyang purihin. Dahil para sa akin, may problema. Hindi dapat purihin. Baka may sisi sa dulo dyan. Baka may sisi sa dulo dyan. Ano na naman kayo palabas nyo sa dulo? Kapag yan ay naging ano talaga, pag pumutok yan. May puputok dyan, panibago dyan. Huwag nyo sabihin tahimik lang. Huwag nyo sabihin tahimik lang. May nakatagong lihim dyan. Baka may pumutok yan. Magkanya-kanya naman kayo tago at saka kanya-kanya ng katwiran. Meron pa yan. Marami akong kwento pero hindi ko alam. Ayaw ko ilabas kasi paninira na. Ang akin ay yung pag-alis na lang natin at tinanggap natin. Pero ayaw ko ilabas. Pero sa bandang huli niyan, pag yan ay pumutok, pambihira, baka lumabas ulit sa makagago. Pag yan ay pumutok, baka lalabas ulit sa makagago dyan. Regarding dyan kay Dito sa lumabas pong video clip, sa video clip po na lumabas, galing po sa live kahapon ng isa sa mga umalis. Ng isa sa mga umalis po, mga kalingap. Ay tila ba may patama po mga kalingap kay Kalingap Edu, at dinamay rin po ang nananahimik na isang Kalingap Angel po natin na si Carla. May dinamay po mga kalingap, rinig na rinig po mga kalingap, pinagtatawanan pa na para bang meron silang mga nalalaman na kung di natin maintindihan kung ano, at tila ba mga kalingap nagyayabang pa, ang yayabang mga kalingap, nagyayabang pa na parang kala mo kung sinong nakakaalam ng mga lahat ng bagay, mga kalingap. Dapat mga kalingap, wala na sila sa kalingap, hindi na sila nakikialam. Hindi na po sila nakikialam sa ibang mga bagay na may kinalaman sa kalingap. Pinalis na nga sila pinabayaan na sila dahil sa mga gulong ginawa nila. Tapos magsisimula naman sila ng panibagong gulo. Nakialam na nga sila dun sa isang angel na tahimik naman sana yung buhay, nakialam na. And then ito na naman, makikialam na naman sa isa pang angel na hindi naman nasakop ng kanilang, sabihin natin mga kalingap, yung mga nasasakupan nila ng mga bagay. Hindi na nila sakop yun Kumbaga kay Kalingap Rab na yun na scope. Kumbaga si Kalingap Rab na may hawak, ang team Kalingap na may hawak nung mga usapin patungkol po sa ibang Kalingap Angel, sa ibang love team, sa team Kalingap. Dapat di na sila nakikialam, di na nila sakop yun, mga kalingap. Pero ito nga, sa live nga mga kalingap kitang-kita, rinig na rinig po natin na para bang nananakot, or para bang nagbabanta, or para bang may pagyayabang po mga kalingap na sinasabi na dahil nga siguro sinabi ni Kalingap Eds na buti pa daw si Carla ay tahimik lang, para bang di ko alam kung anong ibig sabihin ni itong umalis na kalingap na to Pinananahimik naman po yung angel na kalingap beneficiary, tapos bigla-bigla nilang papangalanan, idadrop name pa nila, di ba? Foul na po masyado, sobrang foul na po. Ang hirap talaga magtimpe. Talagang kailangan habaan mo ang pasensya mo. Kapag nakarinig ka ba naman ng mga ganong klaseng pananalita, na pati si Carla, ang isang Kalingap Angel, isang beneficiary ng Kalingap ay nadadamay
hindi mo maiiwasan na hindi magkomento, mainis, magalit, lalo na kung wala ka namang sasabihin na matino. Itong isang ating kasamahan na dating kalingap, dati ring K-Boys, at dating isa sa pinagkakatiwalaan, hindi nakapagpigil sa kanyang sinabi nang siya ay makabasa ng komento na mabuti pa raw si Carla ay tahimik. Nagkomento, ito pong ating kasamahan na ito, at sinabi niya na parang yun ang alam nyo. Parang ganon ang sinasabi niya. Kapag pumutok yan, kapag lumabas yan, ano kaya ang gagawin ng bawat isa sa inyo? Baka kanya-kanyang takbo. Baka lumabas uli si Makagago. Na sinasabi niya na mali kayo ng pagkakakilala kay Carla at mayroon ding lihim na nangyayari o mayroon ding problema na any point in time ay po pwedeng sumabog. Kung baga, mayroon ding nakatagong problema. At hindi niya raw sasabihin dahil ito daw po ay paninira na. Pero kapag lumabas daw, pag ito daw ay pumutok, isang malaking issue. So, nung napaisip ako na sinabi niyang ayaw niyang sabihin at ito ay kapag sinabi niya ay lalabas na paninira, ibig ba sabihin nito ay hindi paninira yung kanyang sinabi o indirect na paninira? Kasi sa pagkakaalam ko, kapag ganun ang sinabi mo, na nabumasa ka ng komento at nagbigay ka ng sarili mong saloobin at negatibo base dun sa taong pinag-uusapan ninyo, lalabas na ito ay paninira na rin, lalo na kung wala ka namang inilalatag na ebidensya. Lalo na kung wala kang hawak na proof, kung wala kang hawak na larawan, wala kang hawak na video. May hawak ka ba? May hawak ka ba? Hawak mo ba ang beat sa bawat sinasabi mo? Parang ganito. Parang ganon. Hawak mo? Kaya mo yon? Baka wala kang moves na ganon. Ha? Dahil yung move na ginagawa mo ngayon ay mali. Nakakasira sa beneficiary ng Kalingap sa Kalingap Angels na si Carla at taliwas doon sa sinasabi mong respeto na mayroon ka pa rin kay Kalingap Rab, kay Kuya Bal sa Kalingap, na dapat sana ay hindi ka na nagkomento, na dapat sana ay tumahimik ka na, pero anong ginawa mo? Parang sinasabi mong marami kang nalalaman. Pati si Carla ay mayroong problema, may tinatago, mayroong bomba na sasabog at any point in time. Sa tingin mo ba ito ay makakapagbigay ng solusyon at maganda para dun sa bata? Kung ikaw mismo ay concerned na sinasabi mong alaga mo rin naman na hindi mo na alagaan, kung wala namang kasalanan sa iyo si Carla, hindi mo na kailangan magbanggit ng mga ganong klaseng pangungusap, ng mga ganong klaseng salita. Kung mayroong kang problema, dapat ang kinakausap mo, yung mismong kasagutan mo, yung kadiskusyon mo. Kung reactor ka man, kung vlogger ka man, yung counterpart mo ang dapat mong sinasagot. At kung sa tingin mo madadamay itong beneficiary na ito, dapat sinara mo na lang ang bibig mo at hayaan mo na kung yung sinasabi mo man na problema o yung mga bagay na sasabog na mauuna pang sasabog sa puwet mo, dapat hindi ka na nagsalita para protektahan mo mismo yung sinasabi mong alaga mo na si Carla. Diba? Pero bakit mo binanggit yan? Hindi ka ba nag-iisip na masisira si Carla kung sakasakali? Wala kang hawak. Diba? Wala kang hawak. Di ba nakakahiya yung ganon? Ito ulitin natin ha, wala tayong personal no, nagalit dito sa taong ito na ating kinakausap. Dahil ito po ay kasamahan din naman natin dati sa Kalingap. At wala tayong personal. Wala siyang personal sa akin, wala rin akong personal sa kanya. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung issue lamang na hindi dapat nadadamay si Carla na walang kinalaman. Na hindi dapat nadadamay ang beneficiary ng Kalingap, ang isang Kalingap Angels, kahit na sino sa mga Kalingap Angels. Na kung ano pa man ang sinasabi ng iba dyan, na kesyo na mayroong lihim, mayroong mga sasabog, kapag ito ay sumabog, isang malaking gulo, at hindi nyo na naman alam ang gagawin ninyo. At kung ano-ano pa, na pati si Makagago na sinasabi niyang lalabas, ay nadadamay na rin. It is indirectly calling the attention of Makagago. At sa sinasabi mo na ayaw mong manira, lumalabas ngayon na yung sinasabi mong is also an indication of indirect paninira. Indirect demolition of someone's personality. Taliwas sa sinasabi mong respeto na mayroong ka sa Kalingap. Dahil the moment na sinabi mo yung mga bagay na yan, ang tatamaan dyan, hindi lamang si Carla, kung hindi
ang kalingap mismo na sinasabi mong nire-respeto mo. And therefore, lahat ng sinasabi mo ay kabaliktaran. This is a silent, decisive demolition na matatawag. Di ba? Huwag na tayong maglokohan pa. Kasi kung gusto mong protektahan si Carla, yung sinasabi mong alaga mo, na minsan mo nang nakasama at wala rin namang atraso sa'yo, hindi ka na magkokomento. Kung may nagkomento man, ang dapat mo na lang i-response ay isang ngiti. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling, at sa tuwing ikaw ay parang ganun. Ngayon, nakagawa na nga kayo ng gulo nung nakaraan. Pati ba naman ito, magdadagdag na naman kayo. Tapos, may project pa kayo ngayon sa simbahan na yan. Hindi nyo ba nakukwestiyon ng sarili nyo na baka sakaling nakapag kayo ay gumawa ng proyekto sa simbahan at pumasok kayo sa simbahan at kayo ay hindi karapat-dapat na humarap sa dambana ng Diyos? Hindi ba kayo natatakot na baka kayo ay umusok? O baka naman kapag kayo ay nag-visit ng holy water ay masunog ang inyong mga balat, parang tinamaan ng asido? Nakakatakot, di ba? Hindi dapat ganun. Dapat, bago tayo magsalita sa ating kapwa, isipin muna natin yung ating pong mga sasabihin na baka ito ay hindi lamang makasira sa sinasabi mong tao, kung hindi mas marami pang madadamay. Kung ikaw ay nasa katinuan, hindi mo na dapat sasabihin pa ang mga pangungusap, ang mga salita na makakasira sa isang tao o sa isang komunidad dahil ito ay hindi karapat-dapat at hindi nararapat bilang isang sibilisadong tao at isang tunay na Kristiyano. Gets?